ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Puri ng manunubos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy, sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo po ay muling nakarinig ng kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kung kahapon, narinig natin ang kwento mula sa bersyon ni San Mateo, ngayon naman, bersyon ni San Juan. At ayon sa Ebanghelyo, umiiyak si Maria Magdalena habang siya ay nasa labas ng libingan. Kaninong libingan? Ba't siya umiiyak? Hinahanap si Jesus. Ba't nasan si Jesus? Nawala ang bangkay. Kaya umiiyak si Maria Magdalena. Nang biglang may nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Isa sa bandang ulunan at isa sa bandang paanan.
matapos siyang tanungin ng mga anghel kung bakit siya umiiyak, pagkalingon ni Maria Magdalena, nagpakita sa kanya si Jesus. Nagpakita si Jesus. Ngunit, hindi niya namukaan. Ang akala niya, sino yun? Isang hardinero, tagapag-alaga ng halamanan. No? Akala niya, isang hardinero. Kinausap siya at tinanong, anong sabi? Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Nakakapagtaka. Kayo po ba nagtaka? Kung bakit hindi namukaan ni Maria Magdalena si Jesus, gayong kausap na niya at kaharap niya si Jesus? Hello? Nagtaka ba kayo? Marahil, ganun na lang ang pag-iyak. At ganun na lang ang bigat na nararamdaman nitong si Maria Magdalena, kaya hindi niya namukaan si Jesus. Hindi ba ganun? Kapag ang tao'y sobrang lungkot o may pinagdadaanan, wala siyang nakikita kundi ang kanyang sarili. Diba? No? Kaya nga kapag ang isang tao namatayan, no? Napansin nyo ba sa burol, kahit anong sabihin mo, no? Hindi papasok sa isip at tenga niya yan. No? Pansin nyo ba yun? Siyempre, lutang yan Diba? Ikaw bang namatayan? Diba? Iniisip pa niya kung anong sopas ang ihahanda. Diba? Tapos sasabayan mo pa ng kung ano-anong mga payo, kung ano-anong mga kwento. Diba? Wala yan. No? Hindi mo talaga mapapakinggan, hindi mo mapapansin ang mga tao. Kung minsan nga no? Hindi niya kanina napansin. No? Pagkatapos ng burol, saka lang sasabihin, nandun ka ba? No? Diba? Minsan, kasi marami siyang alalahanin. No? Parang ikaw din naman Nung ikaw ay may pinagdadaanan, hindi mo mapansin yung tulong ng iyong kaibigan. Hindi mo marinig o mapakinggan ang payo ng iyong magulang. At wala ka ng ibang inisip kundi ang iyong sariling problema. Kaya magandang pagnilayan at sagutin ang tanong ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Kapag ang isang tao ay malungkot o may daladala, kapag ang isang tao ay umiiyak, mabuti ang nailalabas niya ang dahilan at ugat ng kanyang pag-iyak. No? Kaya nga dapat sinasabi nyo sa Diyos, ba't ka umiiyak? Di ba nakakagaang yon? No? Wala mang sagot sa iyong pag-iyak, pero pag nailalabas mo, nakakagaang. Nakakagaang ng pakiramdam. Pero maganda yung pangalawang tanong. Ang tanong, sino ang hinahanap mo? Kadalasan, ang alam lang natin sabihin ay kung ano ang hinahanap natin. Hello? Diba? Kapag may pinagdadaanan ka, ang sinasabi mo sa Diyos, yung hinahanap mo. Ano hinahanap mo? Pera. Yan. Ang bilis natin, no? Pag may pinagdadaanan, Lord, sana magkaroon ako ng pera. Hindi mo man lang sinasabi yung pinagdadaanan mo. Sinabi mo agad yung kailangan mo. Hinahanap mo, ano pa? Material. Ano pa hinahanap mo? Pangunawa. Kagalingan kung ikaw ay may sakit. Ano pa hinahanap? Pagmamahal. Minsan, ang hinahanap ay kapayapaan, kapatawaran. Di ba? Yun agad yun na bubulalas natin. Yun agad yun nasasabi natin. Sabi mo muna kung ba't ka nalulungkot. Di ba? Magsumbong ka muna. No? Kwento mo muna, ba't kailangan mo ng pera? Kasi Lord no? Dumaan yung sale, no? Nag-check out ako, natukso ako, wala akong pera ngayon, pinang-shopping ko po kasi kasi Lord, no? Nagwaldas ako, isumbong ka muna. Pero agad ang sinasabi mo, kung ano ang hinahanap mo. Ano ang
hinahanap mo. Sa pagkakataong ito, ang lagi nating tinatanong, ang sinasabi, ano ang hinahanap? Pero ang maganda naman sabihin, ang magandang sagutin, sino ang iyong hinahanap? Para bang sinasabi na sa kalungkutan, hindi material ang sagot. Hindi lang pangangailangan ang sinasabi. Dahil ang mahalaga, dapat hinahanap na sagot ay ang Diyos. Sa kahirapan, sa kagipitan, sa kapighatian, maging sa karamdaman, Diyos muna ang hanapin. Hindi ano, kundi sino. Kung kahapon, tinuruan tayo na ang pagiging Easter people ay ang pagiging positibo, ngayon naman, tinuturuan tayo na ang Easter people ay ang paghahanap sa Diyos. Ganyan ang maging Easter people, naghahanap sa Diyos. Huwag mo lang tignan yung pinagdadaanan mo. Kaya hindi mo makita ang Diyos kasi nakatuon ka sa iyong sariling pinagdadaanan. Sariling intindihin sa buhay. Kung minsan naman, hindi naman lagi pinagdadaanan. Kung minsan naman, hindi lagi kung ano ang sariling problema ang tinitignan. Yung kahit na sarili mo lang. Alam niyo po, naalala ko lang, kung maikwento ko, meron akong larawan ni Pope Francis. Kuha yun noong 2018, nung ako po ay nasa Quiapo pa. No, ako yung pinadala ni Monsignor Ding, ang dati naming rektor, na mag-represent sa Quiapo. Ito'y isang gathering ng lahat ng basilika at shrine sa buong mundo. Ako ang representative ng Quiapo at pinatawag ng Santo Papa dahil mayroong isang pagpupulong. No? Kaya ako'y pumunta sa Roma. Yun yung una kong pagkakataon na makapunta ng Roma. Ako po ay magdadalawang taong pari noon. No? Magdadalawang taong pari. At nung araw na tatagpuin namin si Pope Francis at magkakaroon siya ng talk sa aming lahat na mga pari na naka-assign sa shrines and basilica sa buong mundo. Nakapila kami sa labas ng St. Peter's Basilica. Nakapila kami. Siyempre, hindi lang naman ako yung pari doon. Buong mundo ito. So, ibig sabihin, madami kami. No? Madami. Kadalasan naman, kung napapansin niyo ang mga naka-assign sa mga basilika at shrine, ano mapapansin niyo? Pari na matatanda. Diba? Sorry sa mga kapatid kong pare. No? Sinasabi ko lang naman, no? Medyo may edad na. Sorry pala sa word na matanda. No? Medyo may edad na. No? So, medyo bagets-bagets pa ako noon. No? Bagets-bagets pa. Ang naming pari nakaabang. Maaga pa lang nandun na kami. Bakit? Kasi gusto namin mga Pilipino mauna. No, nandun kami sa harapan. Siyempre, moment mo na ito with Pope Francis. No? Hindi naman namin alam pa na kami tatawagin. No? So, nandun kami, ang aga namin. No? At tingin ako ng tingin sa paligid. Medyo maedad yung mga pare. No, sabi ko, advantage ko. No? Pagbukas ng gate, no? Tatakbo ako. No? Para harap na harap ako. No? Kung pwede lang tabi na kami ni Pope, gagawin ko talaga. No? At yun yung nasa loob ko, yun yung daladala ko. No? Nakaisip, yun lang talaga ko, pagbukas ng gate, takbo. Takbo. No? Tinanong ko na kung saan, no? Diretso, kanan, kaliwa, takbo. No? So yun ang nasa isip ko, daladala ko yan. No? At noong pagbukas ng gate, ganun nga ang nangyari. Nagtakbuhan kaming mga pare, no? Hindi lang pala ako nag-iisip na makapag-unahan. Aba, kahit ang mga may edad, nagtakbuhan. Syempre, hindi ako nagpatalo at mas mabilis ako. No? Takbo. Pagdating sa loob, paakyat pala hagdan. No? Abay, syempre, malakas-lakas pa ang tuhod ko. Takbo ko ng takbot. Araw-araw akong halos nagti-treadmill. No? Tumakbo ako. No? Pero nung bumubulusok na ako sa pagtakbo, hinawakan ako noong parish priest ng St. Jude.
si Father Lionel noon, no? Si Father Lionel, iika-ika, no? Hinawakan ako. So hindi ako makatakbo ng mabilis. Gusto ko na lang siyang bitbitin eh, no? Hinawakan ako para akayin siya, no? Siyempre, ang bilis ko eh. Hindi ako pwede magmabilis kasi makakaladkad ko ang paring may edad. So, habang nakakay-akay ko siya, naiinis ako. Sabi ko, ito na yung moment ko. First time ko. No? Tapos sinira mo. Gusto ko na lang bitbitin yung pare. No? Kaya pagdating namin sa loob, no? Imbis na nasa front row dapat ako, no? Nasa ika-5 na ako. No? Nakikita ko pa rin naman ang Santo Papa, pero nasa ika-5 na ako. At nung buong talk, no? Naiinis pa rin ako. No? Sana nandun ako sa harapan. Kasi yun ang bitbit at isip ko eh. Pero laking gulat ko, nung huli, bago matapos ang Santo Papa, sabi niya, gusto ko kayo lahat malapitan. Gusto ko lahat kayo makilala. Ang dami namin, higit kami 100. Pero hinayaan niya kaming makalapit isa-isa. Nahiya ako. Yung iniisip ko, sarili ko lang. Nakalimutan ko at nawala ng espasyo, paano naman kumilos ang Diyos? Kasi iniisip ko, yung sarili ko lang bitbit. Ang hindi ko alam sa huli, kikilos ang Diyos. Hindi ko kailangan makipag-unahan. May moment ako with Pope Francis. At yun po ang kwento sa likod ng larawan ko, na hinalikan ko ang Santo Papa. At nung hinalikan ko siya, nagpa-practice pa rin ako. No? Anong sasabihin ko? Siyempre, nung nahawakan ko siya, wala na ako nasabi kundi Lolo Kiko. At naalala niya ako, Filipine. Sabi niya, si Filipino. Ganyan. Kapag may pinagdadaanan, may dala-dala, may alalahanin, huwag mo lang isipin ang iyong sarili. Dahil hindi mo mapapansin ang Diyos. Gaya ni Maria Magdalena, iniisip lang niya ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pinagdadaanan, ang bangkay ni Jesus. Hindi niya napansin na sa harap na niya si Jesus. Mga kapatid, sa ating kalungkutan, mga pinagdadaanan, hindi material o kayamanan ang hinahanap para masiyahan, kundi ang paghahanap sa Diyos. Dahil kapag natagpuan na natin ang Diyos, walang kalungkutan ang pwedeng sumira sa ating kagalakan. Amen. Amen.